Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may nagsasabi o magsasabi sa inyo, naroroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, ang ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito ay ating nasimulan sa unang pagbasa ang aklat ng karunungan, at sa araw nito ipinapaliwanag sa atin sa unang pagbasa kung sino o ano ang karunungan, na sinasabing ang diwa ng karunungan ay matalino at banal, ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak at hindi mababalisa. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. At marami pa po na ipinapaliwanag dito. At ang karunungan na tinutukoy sa lumang tipan, walang iba kundi si Kristo. Kaya nga ang sinasabi din, ang karunungan ng Diyos. So, pag sinabing ang karunungan ng Diyos, para bang ang anak ng Diyos. So, si Kristo ang karunungan na kailangan nating mahanap, kailangan nating masumpungan. Kaya sa ating ebanghelyo, may mga nagtatanong sa karunungan, may mga nagtanong kay Jesus. Nakukuha po ba? Naintindihan po ba? So, kanina tayo sasaliksik ng mga katanuan, ng mga kasagutan na ating pong hinahanap. So, walang iba kundi kay Kristo. Kaya maging ang mga Pariseyo na ang tingin sa sarili, alam na nila ang lahat, maging ang mga Pariseyo na silang nakakabatid ng mga kautusan, pero ngayon ay nagtatanong kay Jesus kung itatatag na ba ang paghahari o kaharian ng Diyos. Pero yung paalala niya sa kanyang mga alagad na mas maging matalino
o mas maging mapanuri dahil marami ang magpapahayag na dito mangyayari, doon mangyayari. Bahagi na rin yan, no, na kami lang ang maliligtas. Pero ang sabi ni Kristo, ang ating karunungan, walang makababatid kung saan at kailan ito mangyayari. Pero ang sabi niya, pero sa mga taong naniniwala sa Diyos, sa mga taong tumatanggap sa karunungan ng Diyos, doon ay naghahari na o nagsimula ng maghari ang Diyos, no, sa kanyang buhay. Kaya nawa sa ating pong patuloy, no, na pag-iral, pag sinabing pag-iral, yung araw-araw nating pagiging buhay ay wag din natin, kumbaga wag nating tigilan o tayong huminto na magsaliksik o hanapin ang Panginoon. Hindi kasi kadalasan, no, kapag tayo po ay kahit papano nagkakaroon ng mga achievements sa mundong ito, isang pakiramdam natin, alam na natin ang lahat. Pakiramdam natin, o hindi man pakiramdam, pero iniisip natin na kaya na natin na mabuhay nang wala ang Diyos sa atin. Hanap tayo ng hanap, no, ng mga bagay sa mundong ito, pero nakakaligtaan natin hanapin ang karunungan ng Diyos. Muli, walang iba kundi si Kristo na siyang makapagliligtas sa atin. Siya ang ipinahayag, siya ang ipinadala para sa ating kaligtasan. Kaya kung hindi natin siya makikita, baliwala ang lahat ng ating pong pinagpapaguran, baliwala ang lahat ng ating pong natatamo sa mundong ito. Amen.